Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot na trumpong tumatarang. Galaw-gaw, nakalilitong masdan at haliparot kahit saan. Kung kumilos, di maingat, dalos-dalos kay dulas. Kung siya ay iyong kausap, malingat ka, sumisibat, sumisibat, nawawala agad. Galaw-gaw, kay likot-likot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw at haliparot kahit saan. Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw. Okay, magandang umaga po mga kaibigan, kapuso, kapamilya, kapatid, katindig, at higit sa lahat, kakampi. Sapagkat nandito po tayo ngayon sa programang Tindig by Ettamar Robles, ang programang nagbibigay ng liwanag ng kaisipan, ang programang maghahatid sa buong mundo ng tunay na balita. News. Ito ho ang tunay na katotohanan na lakas na hahango sa mula sa magneto ng national magnet, ang negative at positive polarity ng national magnet. Siyempre, bakit tindig ka tao? Sapagkat ang tao po ay nilikha ng dalawang klase, isang material at isang spiritual. So, yun ho ang tunay na kahulugan ng balita. Bakit meron tayong dalawang mata sa liwanag at dalawang mata sa dilim? Pero ano po ba naman ang ibig sabihin ng balita? Yan ho ang kabuuan ng Feng Shui Pinoy version, ang tunay na nilalaman ng doktrina ng dalawang lumikha at nagbigay ng buhay sa atin. At yun po ang tinalakay natin sa unang buwan ng Mayo, sapagkat sila po ay nagpakita kung paano nila ginawa ang ating mundong ito na kinalalagyan natin sa ngayon. Kaya nga po, makinig po kayo dahil sa pamamagitan po ng programang itong Tindig by Ettamar Robles, marami po kayong malalaman na hiwaga ng buhay na ngayon nyo lang po maririnig sa tanang buhay nyo. Kaya sumubaybay na po kayo sa isang oras na ito ng programa ng ating paglalahad ng liwanag ng kaisipan dito sa Kakampi Online. Ang Kakampi po ay may temang kapisanan ng mga kamag-anak ng migranting manggagawang Pilipino, sapagkat hindi lang po ang mga migranting manggagawa ang tinutulungan ng kakampi, sabalit higit sa lahat ang mga kamag-anak nito, sapagkat mas magkakaroon ng kaginhawahan ang ating mga kakampi na nasa ibang bansa kung sila ay magkakaroon ng kaagapay dito. Ayun ay ang kanilang mga kamag-anak. Kaya po, kailangan magkaroon ng pagmumulat tungkol sa magkaagapay at magtulungan na tayo para sa pagkakaisa upang ang lahat ng mga problema sa mundong ito ay magkaroon ng kagaanan sa ating pamumuhay. Okay, so dito po tayo ngayon sa www.ustream.tv, then search Kakampi Online. Yan po ang ating website at i-click nyo lang po ang programang Tindig by Ettamar Robles at mapapanood nyo po ang mga recorded video at pati nga po ngayon yung live telecast na ito na every Tuesday from 10 to 11 a.m. So, pwede niyo po akong kontakin para po sa inyong mga katanungan sa telephone number 0922 cellphone number 0922-895-3472, landline 346-2689. Pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa pamamagitan ng telephone ng ating home studio dito sa ground floor ng Pinoy Pamilya Hotel sa EDSA, Corner FB Harrison, near Corner FB Harrison, Pasay City, sa telephone number 553-8656 at 788-3607. Para ho sa inyong mga katanungan, pwede rin po kayong mag-email or mag-text
sa ating tamarrobles@yahoo.com. Email po yan, tamarrobles@yahoo.com. So mag-text din po kayo para sa inyong mga katanungan. At syempre, bago po tayo tumigil nung buwan ng Mayo, meron po akong mga pinahuhulaan sa inyo para magkaroon po kayo ng premyo na Elmost Skin Whitening Soap. Yan po ay pangako ko sa inyo na kapag nahulaan nyo ho yung mga facial expression na ipinakita ng ating kaibigan na si Norman Isaac, yan po ay magkakaroon sa inyo ng gantimpala at masusubukan nyo ang ating mga sabon na ito. Okay, so ano po ba ang ating mga segment sa 4 na sulok ng mundo? Of course, tatalakay po tayo sa North na tumatama sa kasaysayan ng luntiang pulo. Hindi po Philippine history ang ating pag-uusapan dito, beyond Philippine history, sapagkat ang tunay na unang dumating dito na mga tao ay ang isang magkapatid na tinatawag at tinaguriang Homo at Hona. Kaya Homo Hona. Inalis po talaga nila yan sapagkat ayaw po nilang makilala na meron talagang kasarinlan ang lunti ang pulong ito, na unang-unang maliliit na tao na talagang ginabayan ng kanilang mga anghel de la guardia para makarating dito sa pamamagitan ng balsa. So yun po ang dahilan kung bakit inaalis na rin hanggang sa kasalukuyan ng mga namumuno sa atin ang pansariling kalinangan natin, yung sariling kultura natin. Marami na po silang gustong baguhin sa tunay na kasarinlan natin at gusto nilang akapin ang merong tradisyon, ang kultura ng Asya. Samantalang dapat, hindi natin inaalis na akapin natin ang kung anong meron ngayon na uso. Pero dapat huwag natin kalimutan ang ating sariling kasarinlan. Yan po. Kaya tayo hindi tayo makakalimot na magpaalala ng tungkol sa kasaysayan ng lunti ang pulo, ang mga tao dito at kung sino, saan, kailan, paano sila namuhay sa lunti ang pulong ito. At siyempre, sa kasalukuyan, magdidiscuss po tayo ng magandang balita mula doon sa ating mga kaibigan sa SSS. No? Pakikita ko sa inyo sa pamamagitan ng Internet TV kung ano talaga ang mga kagandahan ng mga taong nagseserbisyo sa atin sa SSS. Yan, mapapanood niyo po yan mamaya. And then, meron po akong bubuksan na isang problema tungkol sa mga manggagawa natin dito sa Pilipinas. Kung bakit ganoon, bakit may discrimination ang foreigner at ang mga local na manggagawa natin dito. Bakit ganon? So yan po, isang problema na bubuksan natin. Liwanag, syempre positive, at saka isang negative. So yun po. And then kung ano naman po yung West na dapat nating pag-usapan, yun ho ay ang tungkol sa career guidance ng ating mga kabataan. Again, nagkakaroon na po tayo ng kalituhan tungkol dun sa ating wika na tinatawag. Pero higit sa lahat, dapat po tayong magkaroon din ng konsentrasyon kung ano talaga ang dapat na kursong kukunin na nakakapaloob sa pangalan ng ating mga kabataan. At nalulungkot po kami sapagkat iilan lang po ang kumonsulta sa amin ng tungkol sa career guidance. Pero ang maraming higit sa lahat na nagtatanong ay yung mga taong walang pangkabuhayan, walang ginagawa na pagkakaabalahan, pero okay din po yon sapagkat ang buhay, meron ho tayong nakahandang pagkain or advokasya para ho sa nagsisimula na mamuhay sa mundong ito, para sa nasa kalagitnaan at para nasa katanghalian na ng buhay. So yun ibig sabihin ng ready, get, set, go. Kaya huwag ho tayong mawawalan ng pag-asa sapagkat hindi naman po natin talagang kailangang yumaman na yumaman. Kung magkakaroon lang tayo ng pang-angguanta sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, okay na rin po yun. Basta ang mahalaga, malusog tayo at higit sa lahat, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa sa ating komunidad. Dapat ma-develop na po yun. Okay, sa first half po yun ng ating programa. Pero sa second half po, ay tatalakay tayo ng tungkol sa banal na aklat. Mamaya ko na po bubuksan yun. At syempre, kasabay ng pagtatalakay natin tungkol sa banal na aklat, ay bubuksan na po natin at hihimayin ang bawat sulok ng Feng Shui Pinoy version. Okay, so para po sa ating unang-unang produkto. This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang
Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Ito ho ang Ultra Pure Water Purifier. Ito ho ang pangkabuhayan ko na unang-unang tumanggap sa akin bilang ako ay dispatchadora. Yan po, 1987, tandang-tanda ko pa, talagang first job ko po ito. Pero kasabay noon, bilang ako ay dispatchadora, marami po akong inalam at tinuklas ng mga katotohanan tungkol kung paano ko ibebenta ang produkto. At madali naman po akong natuto. Pero kasabay noon, nagkaroon na po ako ng sarili kong negosyo sa Cubao na kung saan ay nagkaroon po ako ng doon sa automatic center, no. Doon ho ako nagsimula na pagkatapos ko manganak sa aking bunso, 93 yon, 93 by January. So nag-start po ako doon. Hindi pa ho uso ang mga refilling station yon, sapagkat ito ho ay ipinangako kong i-discuss ko sa inyo tungkol sa kasindikatuhan ng mga negosyante na ginawa ng negosyo, pati ang tubig na maraming kayamanan dito sa ating lupain na lunti ang pulo. Dati po kasi ang mga refilling station, matatagpuan lang po yun sa mga produktong wala sa atin dito ang source. So yung kagaya ng gasolina, yung langis, hindi ho sa atin nagmumula ang pinaka-source nun. Pero ang tubig, napakayaman po ng ating ilalim ng ating lupa, no? Dahil lahat ho tumutubo dito. Ibig sabihin, marami po tayong tubig dito sa luntiang pulong ito. Pero bakit ginawa na ngayong refilling station? So nung nagsimula po ako ng negosyo, nagkaroon ako ng tindahan sa Cubao, ay nagbebenta po ako ng tubig doon. Pero hindi po intention kong magbenta, kundi magpatikim lang po ng purified water na malamig. Actually, patikim-tikim lang po ang gusto kong ibigay sa kanila para malasahan lang nila yung output, yung product ng aking gadget, yung water purifier. Pero ang nangyari, nung panahon ng summer, talagang kumbaga nabitin sila sa bawat patikim ko. Kaya ang nangyari, nakiusap sila. Ang tao mismo ang nakiusap sa akin na ibenta ko na yung malinis na tubig. At doon po, nagsimula akong sa pamamagitan ng pakiusap nila, dahil pagtulong din po yun at pagserbisyo sa mga tao, yun ho ay ginawa ko kapalit ng serbisyo. Siyempre, nagbabayad sila ng kaharampatang halaga. And then, ipinakikita ko po sa kanila na talagang malinis yung paano namin nililinis yung tubig. Of course, natuklasan nila yung kagandahan ng ganong klase ng negosyo. At yun pala, meron nagmamasid sa akin doon at nagkaroon sila ng idea na pwede palang magkaroon ng istasyon ang tubig. At doon nagsulputan ang maraming refilling station. So paano ngayon nila nahikayat ang mga tao na tumakbo at bumili na sa refilling station na bagong sulpot na yon? So ginawa nila, kung sino man yung kasabwat nila sa loob ng ating tanggapan ng Manila, ng Nawasa noon, ano? So yun po, imagine nyo, ang lumalabas dun sa ating gripo na dapat ay chlorinated water, ay dilaw po yung sinasahod ng baso. Kasi ang mga tao nung panahon na yon, 1994, sanay pong direktang umiinom na sa baso. Hindi pa ho masyado sila aware tungkol sa kalinisan ng tubig. So pag isinahod po nila yung tubig, nakita nilang dilaw, dun ho ngayon, sabi, ay, nakakatakot inumin ang tubig na dilaw. No? So gayon, nagtakbuhan na po sa mga refilling station ang mga tao. Pero ano ho ang ibig sabihin ng dilaw na yon? Meron nung isang chemical na chlorine test solution na kapag ang reagent na yon, orthotholodine solution reagent, no? Yung solution na yon, kapag inilagay mo po sa chlorinated water, nagre-react po siya ng dilaw. Yun ho ay ginagawa namin sa aming demonstration. Kung gusto niyo po makita ng actual, no, mag-invite lang po kayo, tumawag po kayo sa akin para ho magawa ko sa inyo ang demonstration na yon. So pag chlorinated water at inilagay niyo yung reagent na yon, actually ang reaction nun is yellowish. Pero hindi ho siya lason na nakamamatay. At yun ho ang pinalabas nila sa balita. Huwag ho kayong mabahala, hindi ho yan lason. Okay, so yun ho. Pero sinong iinom ng madilaw na tubig? Hindi ho ba? So, yun ang simula kung bakit ipinanganak ang mga refilling station. Ang nakakaawa, ang tao madaling mapaniwala. So, yun ho ang kahulugan kung bakit nagsimula na ang mga refilling station at doon na mayagpag ang isang negosyanteng ito. Nagkaroon ng maraming bottled water na kapag itinest nyo ang isang tubig na stagnant, stuck,
no, sa isang lugar na hindi malamig, hindi malamig siya, hindi siya sa loob ng rep, no? Doon ho nagdi-develop ang bakterya. Pero hindi ho magdi-develop 'yon unless kung meron siyang isang element na ilalagay doon, isang chemical para stop ang growth ng bakterya. Okay, so yung element na yun ho ngayon ang nagiging dahilan kung bakit maraming colon cancer ang mamamayan natin sa bansang ito. Imagine mo, ang yaman ng ilalim ng lupa natin, ang kalikasan natin, libre itong ibinigay sa atin ng kalikasan. Bakit ngayon nagkaroon ng refilling station? Mas mahal pa sa gasolina, no? Yan ho ay isang kasindikatuhan na strategy ng mga negosyante at napatunayan na po yan sa laboratorio sa pamamagitan ng isa naming kasamahan na manggagamot, no? Yung aming doktor na kasamahan na talagang kapag itines nyo, walang malinis na tubig within 24 hours na naka-stack. No, hindi po siya consistent. Lagi pong nagkakaroon ng multiplication ang bakterya. Alam po natin yan sa science. Kapag stagnant ang tubig stack at hindi maganda ang secure ng takip, no? Okay, ang lalagyan, hindi ho siya safe sa pagmumultiply ng bakterya. Okay. Ang malinis na tubig ay nilagyan natin ng color coding kagaya ng rainbow. Yan ho. Sa kalikasan, makikita nyo po na ang malinis na tubig ay mula dun sa kulay green. Yan ang neutral na sinasabi nila sa kanilang pag-aaral sa siyensya. Sa bagay, mas maganda nga naman talaga kung merong color coding dahil yun ho ang indication ng rainbow colors. So mula dun sa green, kapag nag-yellowish hanggang maging red, yun ho yung acid, maduming tubig. Pero mula dun sa green, blue hanggang naging indigo, yun ho yung alkaline water. So, malinis. Again, acid and alkaline water. Terminology lang po iyan na binago lang ng mga negosyante. At nung medyo humina na yung kanilang refilling station, binago na naman nila yung pangalan. Ginawa na naman nilang alkaline water. Hindi na purified water, alkaline water. So, yung terminology, doon napapasunod nila ang tao. Pero bakit ganon? Doon tayo nalulungkot sa ating mga kababayan. Kaya harinawa sa pamamagitan po ng programang ito ay lagi po tayong magkaroon na ang mga yamang kalikasan na yan ay libre pong ibinigay sa atin. Kaya huwag ho nating aksayahin, kailangan ho maging matalino tayo upang maibalik natin yung kung paano ito natin makukuha ng libre. Yan ho ay matututunan nyo dito. Ganon din po sa programang ito at yung pag-aaral namin sa aming templo, itinuturo po namin yan at dun ho walang limit ang pag-uusap natin. Every Sunday, nandun po kami sa aming templo. Kagaya po nung Sunday, nagbukas po kami ng pag-aaral sa Palayan City sa Nueva Ecija. Yan po, ang naunang pumunta doon ay ang aming presidente at ang aming isang officer. Dalawa silang officer na nagsimula ng pagbubukas ng pag-aaral doon. Isa po silang compound o isang bayan na nakikinig doon. Pamilya po sila doon. And then after nung pag-aaral ay nagkaroon po ng gamutan. Okay? So yun, panoorin po natin yung ating magandang balita mula po sa ating mga kaibigan na taga SSS. Yan, makikita niyo po yung kanilang mga beauty. Ang nag-i-issue nito, SSM. Pero kung government employee ka, ang mag-i-issue sa'yo, GSIS. Yun namang nasa informal sector, yung hindi covered na SSS at GSIS, PhilHealth ang mag-i-issue. And yung pag-ibig naman, makikiride dito sa akin. Cost-sharing kasi ito eh. Cost-share yung 4 agencies sa cost ng unit card. Ang initial card, walang bayad. Pero kung in case na wala mo or na-damage mo, may bayad na ito na 300 pesos. Ginamitan din siya ng biometric technology kung saan yung fingerprint ng member ay minamatch against sa 14 million unique finger records. Ang processing po namin ito ay 10 working days. Mula po sa pag-apply ng application for unit hanggang data capture siya. After po ng data capture, magpapasok siya dun sa central verification system kung saan minamatch yung fingerprint. After po na mag-passion dun sa central verification system, i-issuean siya ng common reference number. Yun yung unique identifier ng member para po magta-transaction
siya dun sa mga government offices na lang, instead na SS number or Linggoy. CRN na common siya sa lahat ng government agency. Nagandahan po nito, hindi ito na authenticate kasi dahil sa fingerprint na. Na-avoid din yung multiple issuance ng ID. Computer-generated ang production nyo ng ID. So, yung IPR ng inyong software, hawak niyo po. So, may intellectual property right yan. Siyempre, automatic yun. Pagka ganyan na, merong IPR yun, automatic yun. Kunyari, ibang government agency, sila nagkagawa niya. Tapos wala pa isa lang gagawa. Ang GSIS po, ang cover nila yung government employees. Sila po ang gagawa. Ang cover po natin, ang issue po namin ito yung private sector, yung cover na SSS na SSS. Ito po, issue ng SSS, ano ito po yung SSS. So, yung sa akin po, issue ng GSIS. Ayun. Sa likod, pareho rin. Iba. Ito meron. Ito lahat ng Kasi ito sa likod, apat eh. participating agencies, yung apat. SSS, GSIS, PhilHealth, pero dito sa GSIS pa lang yun. Kasi naging issue ang SSS ng temporary number doon sa mga bagong aplikante. Itong temporary number na to, kaya ito pwedeng palitan. Kung meron siya at least one contribution at saka one posted contribution, dapat po yung yung temporary number niya, magsabi po siya ng birth certificate para maging permanent. Opo. Later on po, magiging magagamit po as ATM. Pina-work out na po namin. Magagamit lang po yun sa SSS. Pero po, itong unit card, magagamit po sa mga government agencies. Gaya ng PhilHealth, SSS, saka PhilHealth. Pero pareho po siyang may biometric data sa card. Kaya yung biometric data dun sa old card, andun na po siya sa database. Doon na rin po siya imamatch. Hanggang sa 14 media na database record. Hindi ba kayo magamit yan para maging national ID? Isa sa mga segue para magkaroon ng national ID sa system. Voluntary naman po yung pagpapa-ID. Alam mo, mental ka, pero yung istasyon o yung kumpanya mo hindi nag-deliver ng payment sa SSS. Yun ang problema dyan. So you have to check it out kung tama yung record sa registration mo. Okay. Ayun pala eh. The future is going to be facial recognition. In Facebook, when you put a picture up, it can automatically find that face. In casinos, if you watch Las Vegas on TV, be 20,000 people there, it'll get to that face. If you take a picture of someone, and then you have cameras, which are very inexpensive now, at all entry points, they will automatically recognize that face. You could take the whole subway system, the whole MRT, and you could eliminate all of the gates, and you would go on at Cubao, it would recognize your face, and you get off at Ayala, it would recognize your face, and it would charge your card, like a debit card or something like that. If you want to do conditional cash transfers, you can take a certain category of people and credit their account, and it can debit. So if you want to give free students or whatever it may be, that is a foolproof system, and it eliminates fraud, okay? And you don't have your card base. You can have a paper card or something like that to go, but in the end, it's going to end up being facial recognition. So you might want to look at that, and I think someone over there mentioned national ID. This is a national ID. It's a national ID, and it doesn't cost any money really, and cameras are cheap, and if Facebook can do it, we can do it. Ginagawa ng SSS, ito yung naka-testing the water nila eh. Pag ma-synchronize to, in the process, ma-online ka pa lang ng mga ibang bansa. Kasi masyado na tayong malayo sa mga ginagawa ng mga ibang bansa eh.
So, I believe itong ginagawa nila ay part nitong bigger plan para ma-online everything. Kaya yung sasabi ni Stuart. Okay? Binabanggit ka na pwedeng magamit as debit card. Is that correct? Opo. So, dalawa kayo na magiging mukha ng ID. Ito tanong ko, no? So, ID siya, at the same time magiging debit card siya. Magkano yung pinaka-minimum na naman niya, at magkano yung magiging maximum na naman niya. At depende yun dun sa membership mo kung ilang taon ka na. Ganun bang magiging takbo niya? Eventually. Hindi po. Yung process lang po ng benefits na SSS ang Opo. Baka kung pwede ka na umutang sa sarili mo. Okay ka. Po ito sa Maya Robles po. Labas po ito dun sa ID. Tungkol po ito dun sa meron siyang cheque na nawaglit na matagal na panahon. Eh ngayon, natagpuan nila yung cheque. Pwede pa po ba nilang ma-encash yun? Ano kayong check yun? Salary loan? Parang benefit. Maternity benefit. Kasi marami tayong check Opo. Pwede yung palitan kasi nagawa na naman namin placement ng SSS. But surrender nila yung para sa mga karagdagan informasyon ng katanungan para sa SSS, meron po tayong website, ang www.sss.gov.ph. Sa ating email ad, ang member, _relation@sss.gov.ph, at meron din tayong call center 24 hours for 5 days, Monday to Friday, 920-6446 hanggang 55. At ang ating text SSS ang 2600, all network coverage. Sa mga member po ng SSS na wala pang ID, pwede po sila magsadya sa SSS branches namin. Meron po kami 117 SSS branches na may data capture service. Saturday na bukas po ang SSS sa selected. This portion is brought to you by Elmo Magandang umaga po. Hindi Ang karot na trumpong tumatarang galawgaw, nakalilitong masdan at haliparot kahit saan. Kung kumilos di maingat, dalos-dalos kay dulas. Kung siya ay iyong kausap, malingat ka't sumisibat, nawawala agad galawgaw. Kay likot-likot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw, galawgaw. Ang lahat ginagalaw at haliparot kahit saan. this portion. Kay harot-harot tingnan, di mapigil ang gaslaw. Is brought to you by Elmo's Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid.
Elmost Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Magandang umaga po. Hindi pa naman po kami nag-strike. May kilos protesta kami ginagawa mula noong kami ay tinanggal ng Mayo 5 dahil sa pag-negosasyon namin sa CBA ay gustong baratin na management yung CBA at tinanggal niya ang buong nego panel. So, ang NXP po ay dating Philips Semiconductors na binenta yung Semiconductors Division sa private equity, Goldberg, Travis, and Robert. Siya po yung major stockholder. Na yung NXP ay listed company sa NASDAQ na nagsusupply sa Apple, Asus, Huawei, Sony Ericsson, at Continental. So meron po kami mga automotive devices, may mga power devices at sensors, RF. So yun po ang nangyayari. 33 years na po ang union since Philips. At ito ay pang 11 naming CBA. At ngayon, dahil bago ang general manager na PhilAm, kung sino pa yung Pilipino na GM, siya pa yung nagpahirap dito sa negosasyon at tinanggal ang 24 na nego panel at nag-hire, kasi dati ang aming contractual ay nasa 500. Nag-hire siya ng 2,000 contractual para itapat sa union. At may insidente pa na 2 buwan hindi pinapasahod ang mga contractual na ito. I wrote the book on labor-only contracting. I don't know if you've read that. Labor-only contracting ang nakaabot. What I understand is that kahit na mag-hire ng contractual ang company, they should not cover, they should not be assigned sa tinatawag na bargaining unit. Kasi ang bargaining unit yan, hihingi ka ng permission sa union. Under the law. In that case, it seems na nagaya sila ng para pagtrabahuin doon sila sa covered bargaining unit. Yung covered bargaining unit, I'm referring to the members of the union who are regular employees of the company. Yun ang regular, hindi pwedeng ganun. This portion is brought
kahit saan panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mga kamay na kalaharo, kupin kayo, kahit na anong oras, maaasahan nyo. Di malingana, lahat ng sakuna, magampanan lamang ang serbisyo. Manggagawang Pilipino nasa ibang bansa, taos-puso kami naglilingkod sa inyo. Ito ay pangako sa Diyos at sa tao, hawak kamay kami mga empleyado. Kahit anong pagsubok sa amin ay lumabo, ipatutupad namin sa iyong ang tungkulin ang tanggapan ng OWA. Di kayo bibiguin, kaya OWA ang mahal, ikaw lamang ang tanging tanggapan na maaasahan. Na magtatanggol at magsasanggala sa manggagawang Pilipino, bayaning Pilipinas. Ito ay pangako sa Diyos at sa tao, hawak kamay kami mga empleyado. Kahit anong pagsubok sa amin ay lumabo, ipatutupad namin sa iyong ang tungkulin ang tanggapan ng OWA. Di kayo bibiguin, ang tanggapan ng OWA. Di kayo bibiguin. Kasabay ng pagbangon ng bayan, kasamang pag-ibig sa pagbigay ng ginhawa. Dividendo ng Pag-ibig members, 9.3 billion na. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan. Pinakamababa, habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 30 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Magandang umaga po. Hindi pa naman po kami nag-strike. May kilos protesta kami ginagawa mula noong kami ay tinanggal ng Mayo 5 dahil sa pagkipag-negosasyon namin sa CBA ay gustong baratin ng management yung CBA at tinanggal niya ang buong NECO panel. So, ang NXP po ay dating Philips Semiconductors na binenta yung semiconductor
Okay, nagkaroon po tayo ng technical problem tungkol doon sa problema ni Reden Alcantara. Anyway, meron po akong ilalapit ko po ang inyong problema, Reden Alcantara, no? Yung tungkol ng problema nyo, yung illegal kayong tinanggal sa inyong trabaho. Meron ho akong isang kaibigan at talagang nakikipaglaban din po siya sa union, ano? Sa CBA. Okay, so expert po siya dito. Paralegal, no? At sasangguniin ko muna ang aking kaibigan na ito at kung ano yung may papayo niya sa problema nyo, no? Ipapakausap ko siya sa inyo. Okay? So, yan ho ang pwede kong magawang tulong sa problema nyo. Kasi masarap na talagang may makakausap kayong expert din at talagang nakikipaglaban siya pagdating dun sa mga manggagawa, lalo na sa duty free. Yan. So, hindi ho pangako yan, pero gagawin ko po yan. Anyway, so, dumako na po tayo sa ating programa ng Tunay na Balita. Ako ang nagtanim. Okay. Ako ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Subalit ng maluto ay iba ang kumain. Mapalad din naman ang sino mang nakakain. Lubos na nasyahan, walang pagod di galing. Okay, sama-sama na tayong kumain ng bagong lutong putahe kong ito para sa inyo. Okay, ano po ba ang dapat nating pag-usapan, ano? Siyempre, kung paano ba tayo nilikha bilang tao, sapagkat ang ating bubuksan na katuruan ay tungkol sa paglilikha, material na paglilikha, no? Hango sa banal na aklat ay ang tungkol sa paglilikha ng tao, Table of Contents 6 and 7, paglilikha ng tao at lahat ng material na bagay. So, hindi po ito Bible. Ito ho ay tungkol sa banal na aklat na mula sa isang pinagsimulan, ipinadala sa 4 na sulok ng mundo nating ginagalawan na kung tawagin ay North, East, West, South. So, 4 na katuruan, iisa ang pinagsimulan, 4 na bersyon. Kaya ang bersyon pong ating pinaghahanguan ngayon ng katuruan ay ang kinamulatan natin na katuruan ng Kristyanismo. Okay, 6 and 7 sa material na paglilikha. Okay, so yun po. So, ang tao, ito ho ang figura ng ating, anyway, bago ho tayo dumako dun sa figura, ano ho ba yung mga sangkap? Siyempre, kahit sa pagluluto, kailangan po natin mapag-usapan kung ano-ano yung mga sangkap na ating gagamitin, ano, sa ating putahe. Ganon din po yon sa paglilikha ng lahat ng material na bagay dito sa mundo. Lahat na po. Pero, number 1, talagang pinaka-highest, no, ang quality ng tao. Okay, so meron po silang ginamit na 5 sangkap. Siyempre, ano-ano yon? Yung lupa. Ang lupa ay binistay po nila sa pagbibistay nila ng lupa katulad ng halimbawa ng sa karpintero. Di ho ba, pag mayroon kayo nakikitang construction, meron silang parang yung screen na inaalog-alog. So, saan po pumupunta yung malalaki na iiwan dun sa screen? Eh, yung maliliit, bumabagsak dun sa lapag. Eh, yung pino, saan ho pumupunta? Yan. Sumasabay po siya sa hangin. Tama. Okay, yun ho. Kaya ho, meron hong 3 klase ang binistay nila. Merong ang pinakapino, gabok, alabok, alikabok. Yan ho, ang unang-unang materyales, ang lupa. And then, kasabay po nun, yung liquid, kasi solid po yun. Liquid. Meron din pong liquid na puti, meron din pong liquid na pula. At kasabay ng liquid na puti ay yung tinatawag na tubig. Tabang po yun. Pero ang dugo, alat po yun. Pero ang tubig, tabang at dugo, meron po siyang 2 kulay. Isa pong pula at saka isa pong puti. So, yun hong tinatawag na, di ba sa dugo, meron puting dugo at saka meron pulang dugo. Ganon din po sa tubig, yung tabang na yon na nananalaytay sa loob ng ating katawan na dinadaluyan sa litid, ano? Sa ugat, yun ho, meron hong 2 klase yan. Kaya kung mapapansin nyo, ito ho ay figurang ipakikita ko sa inyo ng close-up. Yung pangalawang materyales ay ang liquid. And then yung pangatlo po, yan, magkasabay na po yan. Meron tayong lamig at ang pang-4 ay init. So, ang lamig ay tumatama sa dilim. Yun ho ay katotohanan ng pang-espiritual. Pero ang init, yun ho ay
pang material na tumatama sa liwanag, kaya ayup at puya. Yan po ang dalawang klase na binigay ng espiritual sa atin, yung init at lamig. Yan. And then, yung panglima, kapag nabuo ho yan, kasi, ayan na nga, pag-uusapan natin yan, ano, yung tungkol doon sa kung kailan ginamit yung mga materialis na yan. Kapag nabuo yan, aamyendahan po yan ng buhay. So, yun ho, ang magbibigay ng panglimang sangkap, yung nagbigay din ng buhay sa mga anghel na lumikha sa atin. Yun ay yung walang iba, ang dakilang espiritong banal. At ang kanyang ilalagay doon sa buhay na dinuon ng mga tao, ay yun ho ang tatawagin nating Anghel de la Guardia. At ang Anghel de la Guardia ang ilalagay ay laging dalawang klasihan. Merong isang kaisipan at merong dalawang kaisipan. Kaya ang dalawang kaisipan na dala-dala ng Anghel de la Guardia, kadalasan napupunta yan para sa tao. Para sa tao po yan. Dahil ang tao ang nilikha nila na may dalawang kaisipan. Timbangan ng tama at mali, no, ng liwanag at dilim, init at lamig. Okay, so yan po. Nung nakaraan, hindi ko natapos sa inyo ang discussion tungkol sa discrimination o ang pagkakaiba ng banal na aklat at ng Biblia. So yun ho, bitin ho kayo doon, di po ba? Hayaan nyo, itutuloy ko din naman po yan dahil hindi na nga po tayo titigil, di po ba? Hanggat may init at lamig, merong buhay at kaya ko makarating dito, tuloy-tuloy po tayo. Okay, so yung paglilikha ho ng tao ay maihahalin tulad po natin sa kung saan, ayan. By the way, nung nakaraang hindi ko na i-discuss sa inyo kung ano ba ang size ng yung solar system natin, yung araw, at saka ano ba yung size ng planeta. Kasi yung unang-unang nilikha ng 16 na anghel, araw. So 16 silang gumawa at kumuha ng materialis na yon, no, sa kalawakan. And then, pagkatapos nung nabuo na yung magneto ng araw, ito ho ay inilayo at binigyan ng init nung nagbigay ng utos sa 16 at pinakuha na naman sila ng kanya-kanyang materyales, no? At wala namang ibang materyales na kundi ito yung parang sample ng clay na alikabok lang, maninipis na alikabok, nadala ng hangin, manipis na hangin, and then dahil sa kanilang pawis at init at lamig, nakabuo sila ng parang ganito na magnet. Kaya ito ho, ang yung magnet ho ay yung magnet. Yung clay pong ito na laruan ng mga bata natin, no, masarap na paglaruan ng mga bata. Sarap sila dito kasi kung ano-anong hulma ang kanilang ginagawa. Ito ho yung halimbawa nung binuo nilang national magnet. Kaya yung national magnet na nabuo, na ginawa nilang bolang apoy, halos 8 bola. Ganito ho ang size nito, ang difference. 8 ho nito ang ibinuo ng isang bola. Kaya ho merong 8 planets, no? And then yung unang utos is araw, yung binuo nilang national magnet ng araw. And then yung pangalawang utos, yun ho yung kanya-kanya na silang bola. Pares-pares, isang babae, isang lalaki. So 8 bola ang nabuo. Kaya kung ano ang size ng mga planeta versus araw, halos ganito na po. Mas maliit na lang ng konti yun nito. Pag-practicean nyo po sa 8 clay, kumuha ho kayo ng 8 pirasong clay na pare-pareho ang sukat, and then buuin nyo yung 8 at iwan nyo yung isa. Kung ano ho yung size ng isa, yun yung size ng 8 na pinagsama-sama, yun ho yung araw, size ng araw, at saka yun ho yung size ng planeta. At ang lahat ng planeta ay halos pare-pareho ang laki, sapagkat yan po ang araw, hindi lang ho malapitan ng diretso, at yan ho yung talagang arrangement ng solar system natin. At yung 8 planeta, yan ho, hile-hilera yan, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, huling-huli po yung Pluto. At ang Pluto, nasa ibang dimension siya, sapagkat yun ho yung inalis ng NASA. Mula ho nang nagparehistro kami at nakita nila yung description namin, ang simpleng drawing ko ng tungkol sa pyramid na nakalabas yung Pluto, doon nila napag-isip na meron ng nakakaalam, na talagang merong isang samahan na nakakaalam kung nasaan ang posisyon ng Pluto. Ang nagbigay po sa amin ng description na to ay hindi ho nakatira sa loob ng planeta. Nasa perspective po siya. Kaya ang talagang pinakamagandang angle ay nasa labas. Kahit po sa bahay, tingnan nyo. Para makita nyo ang talagang pinakamagandang view, top, side, at saka front, di ba nasa perspective na tinatawag, yun ho ay dapat nasa labas ka.
Ayun ho, makukuha mo ang perspective kapag ikaw ay nasa labas. Kung ikaw ay nasa loob ng bahay, paano mo makukuha ng picture yung bahay? yung pinaka-shape ng bahay, hindi ho ba? So, kaya ho naigawa namin yan. Actually, noon, nung unang-unang nag-aaral ako dito, dinideliver sa amin salita. Pero mas maganda kasi pag nakapikit ako, naririnig ko yung salita, nag-i-imagine po ako na kung paano yon. At nung sinasabi ng ganyan, talagang pinipaint ko na sa picture ko kung paano yon. At ako ho ang nag-draw. Gawang kamay ko po ito. Pinerfect ko lang ho sa pamamagitan ng shape ng computer, no? Wala po akong pinag-aralan sa computer, hindi po ako tapos. Pero hindi ko alam kung paano ko nagawa ito. Basta, meron pa ho akong ginawa nito na kahoy. Hindi naman ho ako karpintero, no? Pero basta, jack of all trades siguro ako. Nakagawa po ako ng perfect na pyramid na yan. Pakikita ko, nasa aming templo yan. Madalas, minsan nakikita, nahahagip ng camera namin yan sa aming pag-aaral. Nandun ho, naglagay ako ng bola-bola. Yan, ganito ho, mga ping-pong na bola. 8 doon. Tapos, wala hong pako yun. Walang pako yun. Okay. So, yun ho yung pyramid na kung saan dun ho tayo nakapaloob sa pyramid na yan. At isa ho tayo kung ano ang nakikita natin sa loob sa planeta natin ito, ganun din po sa lahat ng 7 planeta, lahat ng 8 planeta. Kaya yung nasa loob ng pyramid na yan ho ay parehong may material at spiritual na nabubuhay sa bola-bolang yan, sa yan. Okay. So ngayon, sa paglikha po ng mga material na bagay, sabi nga, una ang tubig, huli ang tao. So, 8 ikot po ang ginawa nila. Actually, una ang tubig. Yung una, syempre, yung pinaka-zero, yung national magnet. And then, yung sumunod, tubig na yon. Pero yung cycle na yan, kung paano sila umikot-ikot, yun ho, isang ikot, nagsalubungan. Halimbawa, yung magkabilang anghel na to, ang babae ay sa kaliwa, ang lalaki ay sa kanan. Kapag umikot po sila ng papaganon, yan, nagpalit ng pwesto, meron hong isang creation na nagagawa. Tapos, lumipat na naman sila ng position. Umikot na naman sila uli. May another creation. So, yung pagkakasunod-sunod ng creation, assignment nyo muna. Hindi ko muna sasabihin. Una ang tubig, pang-8 ang tao, huli ang tao. Kasi yung 0, di ba? Yung 0 ay national magnet yon. So 8 ikot yan. Kaya makikita nyo lagi perfect yung ating ng 8 sides, 8 rounds ikot. At saka yung north, east, west, south na yan, ito din po ay sumisimbolo sa 8. Ang north, ayan, mula sa north, east, west, south, bumalik siya sa gitna. 8 din po. Kaya ang 8, mahalagang bilang na sumisimbolo sa lumikha at nagbigay ng buhay sa atin lahat, no? Material at spiritual po ang tukoy niyan. Okay, so bakit ho natin kailangan pag-aralan itong mga ito bilang tayo ay taong nilikha dito sa mundong ito? Siyempre, dahil ho, dinidiscuss natin ang ating pinagsimulan bilang tao, hindi ho tayo nalikha sa pamamagitan ng isang pitik lang. Hindi ho tayo nilikha na tayo ay galing sa hayop. Hindi ho tayo papayag nun. Tayo ho ay nilikha na kanilang kawangis. Hindi ho tayo minagic, hindi ho tayo aksidenteng nagawa. Tayo ho ay talagang pinag-isipan na lumikha kayo, utos sa lumikha sa atin, lumikha kayo ng inyong kawangis. Oh, yan. Ngayon, nung hindi pa nila naintindihan bakit nila ginawa yon, may kasunod pang utos yon. Ang lahat ng yan nalilikhain nyo ay para sa dako paroon. Hindi yan para sa inyo ngayon. O, yun. Yung sa dako paroon, yun ay tayo sa ngayon. Sapagkat ang dako paroon ay tumutukoy ngayon sa katuruan ng timbangan ng kaisipan. Okay. So, yung pang-8, no? Yung pang-8, nagbistay na sila. At ang pinakapinong-pino na alikabok na galing sa lupa ay tinatawag na gabok, yung primera klase. Kumbaga sa arena, may mga klase-klase yan. At yun ho ang ginamit nilang materyales para sa katawan nating mga tao. Tayo ho yung tao na kanilang kawangis. At syempre, mapapansin nyo, ang ang haplos ng balat natin, ay kakaiba po sa puno, kakaiba po sa buaya, no, sa mga hayop, magaspang po kasi yung mga basta tayo ho yung primera klase. Kaya ho kung bakit ho naging magaspang ang balat ng isang tao, yan ho dahil sa wala silang disiplina sa kanilang pagkain, sa kanilang gawain, sa kanilang
katawan na yan, hindi nila iniingatan dahil ito ay kanilang templo, di po ba? So, pag burara, hindi sila magiging mabuting caretaker, ano? Yan, aalisin na yung dakilang espiritu, iiwanan na yun. Kasi nga, pinabayaan nila yung kanilang templo. Okay, so, ang babae at lalaki po yan ay kumuha, ang lalaki ay kumuha ng kanyang alikabok, no? At ang babae naman ay kumuha din. So ito, pinagsama nila yan at hinati yon. At ito ang ginawang lalaki at ito ang ginawang babae. So ibig sabihin, ang lumikha sa atin na magulang natin sa spiritual, dalawa rin sila. Kaya kung bakit ang aming logo sa dilim ay dalawa. Isang isang init at saka isang lamig. Dalawa. Yan ho yung kasama dun sa materyales, ingredients, sangkap ng mga tao, ng lahat ng material. So hinati po nila yan. Ito ang kinuha ng lalaki, ito ang kinuha ng babae, yan, hinati po nila yan, at ito ho ang ginawang lalaki sa kanan, at ito ang ginawang babae, yan. So kung paano po yun, isang illustration lang, para may matapos tayong isang pag-iisipan nyo pa rin sa programang ito, dahil medyo naabala ho tayo sa ating technical problem. Technical, okay. So ito ho ang kinuha ng lalaki. Yung parang clay, ano? Ito ho yung kinuha ng babae. Yan yung clay. At pinagpatong po nila yan at hinati. Hinati. And then, ito ho ang ginawang lalaki, yung sa kanan. Na ang lalaki, yan. Ang lalaki, kasi ito ho ay materialis ng babae, ito ho ay materialis ng lalaki, ano? Pero hinati nga, ang lalaki ho, sa kanyang kalikasan, mahina ho ang pangbaba. Pero malakas ang kanyang pangtaas, yung kanyang braso. Kaya ho, He-Man, yan, manggagawa. Sila ang kadalasan gumagawa ng mga trabahong mabibigat. No, yan ang ginawa sa tao. Talagang kaya ho, criss-cross, kaya ho ang babae at lalaki ay talagang magkaagapay sa simula pa lang ng paglilikha. Pero ang babae, yan. Ito ha, kasi sa kaliwa, para hindi kayo malito. Ginawa pong ang babae dahil ang materyales, no, ang nagawa galing sa lalaki ito, lalaking anghel ito ay galing sa babaeng anghel. Ito hong ginawa ng taong babae, ang pang-ibaba, balikan ko na para hindi tayo mahilo. Ang pang-ibaba ng babae, napakatibay po, kaya malakas na malakas po, lalo sa kickboxing, no, si Cynthia Luster. Yan, paborito ko yon. Ang ganda niya, ang galing niya talaga sa kickboxing. At saka, lalo na ko ang babae ay hindi nire-regla, napakalakas lalo at buong-buo yung kanyang puwersa sa pang-ibaba. Kaya po, pag meron hong gusto kayong kaaway, mang-rape sa inyo, gamitin po ninyo ang inyong lakas sa pambaba. And then, ang pang-ibabaw po ng babae sa kalikasan, yan ho ay galing sa materialis ng babaeng kinuha, yung kanyang gabok na nakuha, yan ho ay mahina. Kaya napakahina yung ating mga braso. No? Pero, yun na nga, criss-cross pa din yan. Kaya kapag pinag-aralan natin ang posisyon ng krus na daan, yan ho, tumatama ang X and Y axis. Yan ha, pinag-ano ko na. Na ang babae, yan. Okay. Hindi makita eh. Ito na lang. Sa panahon ng babae, meron tayong tinatawag na uha. Meron tayong tinatawag na X and Y axis. Yan ho ang Feng Shui Pinoy version. Nasa ating sarili po yan. Nasa ating pagkakalikha sa atin ng lumikha at nagbigay ng buhay sa atin. Mula sa pasimula pa lang, lahat ho ng ito ay nakikita nyo na ginagamit ko bilang visual aid sa aking pagtuturo, no? At kung ano yung klaseng tatlo ng tao, lahat ho ito nakikita nyo na kung paano ko itinayo. Pero yun ho ang pasimula, na ang taong ito ang siyang tunay na sa material na pinagsimulan ng X and Y axis. Yan po, X and Y axis. Merong negative X, positive X. No? North, East, West, South. Yan. Yan ho ang X and Y axis. So, to be continued sapagkat alas 2, alas 11 na po, isang oras. Napakabilis talaga ng isang oras kapag ako ay nandito, no, sa harapan, no. And then, anyway, tuloy-tuloy naman po tayo sa ating discussion, sa ating segment na ipinagkakaloob sa inyo do sa ating mga paksa. Kung meron po akong nakakalimutan, buksan muli, mag-text at mag-email lang po kayo para bigyan niyo ako ng paalala dahil ang mami niyo ay talagang lagalag po at busy talaga. Marami akong nakakalimutan. So, maraming salamat po sa ating station manager na si Madam
Cafe Nicodemus. Yan. Dahil po sa muling pagbubukas niya ng pintuan para ho tayo ay makasama nyo, kayong mga kakampi ko, kaibigan, kapamilya at katindig dito sa programang ito na Tindig by Etama Robles. Ganon din po sa aking mga produkto na Ultra Pure Water Purifier at ang Elmost Whitening Soap. Ayan, tumawag na po kayo kung ano po yung makikita nyong mga katanungan ng mga nakaraang programa, ay bubuksan at bibigyan ko pa po kayo ng premyo. Dahil nais ko pong masubukan nyo rin yung sabon ng artista na presyong pangmasa, ang tubig na buhay na nagbibigay ng patuloy na 70% ng buhay, at higit sa lahat, ang programang magpapaliwanag sa ating kaisipan, ang tanging programang maglalahad sa inyo ng mga katotohanan ngayon nyo lang maririnig sa tanang buhay nyo. Kaya muli, ako po ang inyong lingkod, Mayet Robles, ang mami at babaeng lagalag, ang nagsasabi sa inyong magkita-kita tayo hanggang sa muli. Ang lahat ginagalaw at haliparot kahit saan.